Taas po ng presyo sa palengke sa Metro Manila nito pong mga tinagurian po nating highland vegetables, kaya nga po ng carrots. Ngayon po, 220 na ha. Opo, sa mga pangunahing palengke malalaki po sa Metro Manila. Yung nga pong potatoes, yung pong mga patatas mga kapatid, depende po naman to no, doon nga sa laki ng mga patatas na ito. Pero dito po sa Metro Manila, umaabot na ito ng 150. Atin lang alamin ngayon, una, supply ng vegetables mula po sa Upland, Benguet, and yung presyuhan nito doon po sa kanila pong merkado. Magandang umaga muli sa iyo, Agot. Good morning. Si Agot Balanoy po ang ating kaibigan na spokesperson po ng grupong League of Associations at de la Trinidad Vegetable Trading Area Incorporated. Naputo ng ating linya. Okay, hindi. Hello, Ma'am Agot. Good morning. Yes, sir. Good morning po, sir. At good morning po kay Ma'am DJ. Opo, salamat muli sa panahon. Istorbohin ka namin, Agot. Agot, kumusta so far ang supply dyan? Kumusta sa trading post, sa supply ngayon ng inyong mga gulay? Kumusta ang supply? Okay lang naman po, sir. Hindi naman po siya oversupply. Hindi rin naman po siya super undersupply. So, ito kasi si Pepito ang pinag-uusapan natin dito dahil if you recall, di ba? Opo. Oo, yung dumaan yung 3 bagyo, nakapanayam ka na namin. Sabi mo lang, may problema kaunti doon sa quality, pero may supply naman, right? Yes po. Oo. So sa ngayon, after Pepito, ano ang sitwasyon natin? Pakikwentuhan lang kami. Okay. Actually po, sir, yung pipito, hindi po masyadong malaki ang pinsala dito kasi madali lang po siya. I mean, nag-start lang po na lumakas yung bagyo dito, mga alas 7 na po ng gabi eh. Mhm. Tapos, pinaumaga, wala naman na siya. So, kumbaga, it just stayed here for hours. Kung 2 araw po yun, sirang-sira po yung mga gulay natin. Pero oras lang po yung yung pag-stay po dito sa amin. Kaya may damage pero hindi naman po grabe. So usually po yung mga nakatira doon sa malapit sa malaking ilog sa isang identified lang po na area doon sa Bugyas, nag-overflow yung ilog. Yun lang yung napunta sa mga farm. Yun yung talagang medyo malaki ang damage. Okay. But the rest of the areas na may mga maliliit din po na mga landslide doon sa mga farm, but of course sa 100% po na production, hindi po niya, kumbaga walang effect po yun sa 100% na production. Okay. Sa Bugyas ba, ano ang mga usual na tanim ngayon doon? Lahat po, sir, actually. Lahat ng mga highland vegetables, major vegetables. Oo, so kumbaga carrots, lahat ito, no? Cauliflower, lahat itong patatas, lahat ito meron sa Bugyas. May mga except lang po yung mga tinatawag na so sa sayote for example, wala po masyado doon certified ng mga munisipyo po na kagalingan ng mga sayote, ng beans, mga pero vegetable po, kompleto po doon sa Bugyas. Bugyas yung pinakamalawak na farm niya ng Benguet. Opo. Sige po. Okay, ganito. Kasi ngayon, alam na natin, Agot, nasabi mo na several times nga kung ano ang inyong pag-aaral, kung bakit napakamahal ng presyo ng gulay galing sa inyo dito sa mga palengke sa Metro Manila dahil nga doon sa dami ng pinagdadaanan nito. Gusto lang namin kayong kunan ng reaksyon kasi dahil nga sa mismong DA nagsasabi, halimbawa dito sa ating dito sa presyo ng itong broccoli. Oo, itong broccoli sa inyo ang binigay mong presyo nasa 220 ang pinakamahal. Yan po yung trimmed na po yan. So parang umbrella cut na po yan, lang dahon na po yan. Yes. Pero yung 110 po, yan po yung may dahon po. Ito yung raw. Kagaya ito nakita natin, Chacha, nakita mo ang ganda. Alam mo dito sa amin, sa Metro Manila, 470 ang presyo. Oo. So ngayon, ang DA nagsabi na mukha daw, ang binabanggit kasi nila,
naapektuhan ng itong mga bagyo pati pepito ang produksyon at sinasabi nila ngayon mukha daw nandoon sila sa importasyon ng vegetable to be able maintain enough supply at saka yung presyo. Ano kaya ang reaksyon nyo dito, Agot? Sir, you mean sa mag-import sila augment yung meat, something like that po? Oo, ang sinasabi nila, pinag-iisipan nila na mag-import ng mga gulay, para nga daw masiguro lang natin ang supply ng gulay, particularly nga ito nang gagaling din diyan sa upland, o sa merkado. Kasi nga they're worried na baka kapusin tayo sa supply, lalo na ngayong magpapasko. Actually po sa itong December po natin, hindi po tayo kakapusin sa supply. Okay lang po. Kasi yung mga iha-harvest this December are actually, kumbaga, ilang days na, kumbaga, nasa mid ng paglaki na nito. So, sabi ko nga, kumbaga, rooted na po siya. So, hindi naman po sila masyadong affected nitong huling pipito na to. Yung pipito lang naman po yung pinakamalakas na dumaan dito dahil dun sa hangin niya at saka sa grabe rin yung buhos ng ulan. Pero as I've said, actually ilang oras lang yon. So for December, sa tingin po namin wala po tayong problema sa supply. I think, as personal lang po na opinion, nagiging rason na lang po yan para ma-legalize yung importation ng gulay. I don't think may problema po tayo sa supply sa ngayon po. Okay, so klaro po naman yan. Di ko lang alam kung yung bang taga-region, taga-Cordillera na agriculture director, nakikipag-ugnayan sa inyo para lang malaman natin nga yung availability ng supply? Meron dito po kasi sa local region, meron po silang sariling monitoring ng mga presyo. They have people here dito sa mga main trading areas dito na nagmo-monitor, so they should be updated po. Oo, so sigurado naman tayo na alam nila ang actual supply situation dyan sa trading post, ano? Yes po, kasi yung mga tinamaan ngayon, may mga tinamaan po ng mga bagong pananim. So nagre-replace po yung mga, so yun po ay maha-harvest pa ng January and February. Kasi yung supply for December, hindi na po October yan . Kaya kung na po yung mga tinanim ng October, kahit may tanson po na dumating, this is not huge kasi rooted na po yung kumbaga nakasabak na yung mga gulay. Sige po. Salamat na marami, Agot, sa iyong panahon na binigay sa amin. Pasensya ka na kung lagi ka namin na-istorbo, ha? No problem po, sir. At na-inform din po kami at nabibigyan ng pansin po yung production namin ng gulay dito. Maraming salamat din po sa pagbibigyan. Thank you at mabuhay ang ating mga magsasaka dyan po naman sa Cordillera Administrative Region. Thank you so much. Yan po si Ma'am Agot Balano, yung ating pong kaibigan mula dito po sa La Trinidad Trading Area.